Mr. Chair, Yes. nandito ba yung barangay captain na hinangin ng tulong? Para nandito po. Kayo, Kapitan. Kasama kayo sa others. Oho. Kayo Ikaw po. yung hiningan ng tulong ni Aling LV? Magandang umaga po. Si Madam LB po ay dumating lang po. Sagutin niyo po. Ikaw ba hiningan ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong, dumating lang po sa barangay. Barangay Hall. Barangay Hall. Barangay Mamburaw? Opo. Alright. Sige, salamat po. Salamat po. Manang LB, alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017 nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga nabahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo, Kasi- na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawalan ng vision, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? Opo, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pang ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman niya, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niyang maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o
hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Taga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero Hindi. po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw, Hindi po. araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam niyo ho, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Chairman, Yun yung gustong kumain muna habang nandyan yung... Nay, magandang umaga po, Nay. Apo, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatngan ko po sa Barangay Hill po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga ganon. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi ko na natin? rin Kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay law, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LB. Ma'am LB, Sasagutin mo pa yun, ha? Ma'am Senator LB, Tulfo. sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we might Good. Pakibukas yung mic.
Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, excuse po, sir. Hindi ko po isinorender po yan. At lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LV sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo a reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am LB, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi pa... Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakaalis po sa kanilang tindahan. Mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay LV. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya Posible naman yan. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? May tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Hindi, kilala mo. Kilala po. Kilalang tao yun doon. Kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang LB ron, bulag na siya ang dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po
Pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanod, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa Nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambahay mo, nandito. Nandito. Tinawagan o magkaharap. Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono, Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. So Kapitan, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita po. Hindi nyo makikita? Kilala po ang boses. Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition. Malaki ba? Mabalik? yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yung yan ang itsura ng Kapitan na nakita mo no, kahit Yung- isang mata ka, Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. kad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Tabangan. Medyo ano ka? Ano ba height mo, LJ? Mababa ka, kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo o nakaupo ka. 5 po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala na talagang vision. Yeah. Totally? The doctor can attest. So hindi mo, ilang taon mo na, kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako ng 2021. 2020 o 2021? 2021. 21 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na dun sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan dumiretso? Yung pong sabi ng yung nasa lubungan ko po, yung kasi yung nagtitinda po ng lumi doon, si Kagawad po yon. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, Kagawad po doon. Pumunta ka sa Barangay Hall para anong gawin? Magreklamo? Opo, Isumbong? sabi po nung Kagawad doon, o LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo. Sabi, ihatid daw po ako sa sakayan ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako sa... Hindi mo na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman. Opo. Siya yung Kapitan. Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? Wala po. Ayun, sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis. Basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. langganang maliit, wala. Wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Tinawagan mo raw. Hindi po, wala po kung pangyayaring tumawag po na Paano nalaman ni Mr. Ruiz na nandun si Aling LV sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yun pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa Barangay Hall, pwede naman siya ibang pinuntahan? Sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya, Kasi ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa Barangay Hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga.
Hindi ko po yung tinawagan, yan, Senator. Kahit po, Hindi nga, di ba, logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambahay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambahay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, o bus. Doon pupunta. Doon dapat unang pinuntahan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Dan, pagkatapos nung pagkakaharap nyo na inuuwi uli si Aling LB sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Pasyal daw. Okay na, Mr. Ruiz. O kumusta na yung nagpunta sa atin? Anong kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Pero maamos ka mo eh. Ang maamos, ang medyo magutin po si Nanay LB po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na ng ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Nabihisa na ba yan? Ano bang kalagayan niya? Nakikita ko parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin napalo. Kasi nga po, ang paalam niya po sa amin talaga, naihatid na po sa pamilya. Ang sabi pa po niya, sa conception niya, ihatid. Yung sinasabi po ni Nanay LB. Ihahatid ni Jerry sa pamilya. Opo, at So hindi ka nag-follow up. Jerry, naihatid mo na ba? yun po ang hindi na po. Yun po Di talaga, barangay patrol tayo, di ba? wala po kami barangay patrol. Lakad lang po kami at saka po sariling motor lang. So wala nang pagpa-follow up kung nakauwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap kayo dito, nandun ka po pala. Yun po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yun na nga, magre-reklamo Mr. siguro. Chairman. Baka rehistrado pa, nagrehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Mr. Na ngayong September, Oktubre, Senator Tulfo. Okay. Ulitin ko ulit. Ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na. Sagutin mo na sa akin. Ulitin ko. Madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay LB. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, Hindi po, Mr. Chair. hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. it defies logic. Lahat na sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na natagdad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay, sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi? And she had 3 minutes? Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes dumating amo, o sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si police officer Palabay. Di ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, Your Honor. o ganun na. Na-transfer ka. Nasibak ka. Yes, kasi- Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LV kaya ka na-transfer. Tama? O, ganun ka rin.
Kaya lang ikaw, hindi ko dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mamapatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng Chairman. mga Ruiz. Senator Tulfo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa sunod yung kamag-anak ni LB, tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, Senator Padilla. salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba, bakit naman ang pinakinggan mo lang, yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa Hindi, barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir, dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? ay wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Kayo, nung nandun kayo. Hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Chairman, yung katarungan pambarangay, ikaw ang chairman o meron ba ibang chairman? Ako po. Ayun. Saka po yung mga... Lahat naman yan, meron logbook di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo. Meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Wala po. Dahil po nga, madali lang po si Nanay Hindi, LB. kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbook yun Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbook kung ano yung naging aksyon. Pwede rin ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. Diba? Wala tayong record.
Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay Secretary, tiningnan ni Barangay Health Worker, may Barangay Social Welfare Officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot yan. Senator Estrada, Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry, dahil yung po ang... Matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall, si Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Okay. Sige. Manang LB, yung mga kamag-anak nyo, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po sa Opo, kayo po nanumparin kayo kanina, no? Sige. Kailan nyo ho nalaman ng sinapit ng inyong kapatid o ano ho nyo? Kapatid. Kapatid. Kailan nyo po lapit-lapit ho kayo ng kaunti? Ako po si Baby. Wala pa ho kayong upuan? Wala kayong... Meron po. Oho. Urong tayo konti, Attorney Gambol. Nung nalaman nyo ho, sinundo nyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung sinundo mo pa. Sinundo po namin Hatid ng amo sa apartment po nung anak yung anak na nasa Batangas City. po. Bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Manang LB, sinabihan ba kayo ng amo nyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, di na po ako nakakakita. Ang sabi niya po sa akin ng amo ko, at LB, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapachikap kita sa Batangas. Pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, Opo. gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo. Opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nandun na kayo? Gumawa po ng paraan po yung katulong yung- sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid nyo. Noon Opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Nagpa-check up? Hindi pa rin. Hindi. Hindi pa po. Hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo sino ba ang doktor na pwede magsalita sa Batangas Medical Center? Sino ang pwede? Doktor Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Manang LB? Sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sang-ayon sa inyong pag-check up. Nagka-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita nyo po? Good morning po, Mr. Chair. Upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m., the patient came in the ER and then with a complaint of domestic abuse. Time of incident is unknown, date of incident is unknown, place of incident is unknown. Upon physical assessment po, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear na bilateral, multiple healed neck scars, multiple healed scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral legs po, sir. So ang ibig sabihin, minaltrato. On the case of the patient, sir, we can't corroborate if it is because of ano po, sir, of abuser. Pero those were our findings po, sir.
Na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon initial assessment po sir, is physical exam lang po sir. The patient came in for medical legal assessment lang po sir. May nabasa ko lubugang shoulders. Sa ano po sir, sa Ikaw ba sir ang nag-examine? on the initial assessment po sir on June Ikaw- 29. Ikaw ang nandun sa ER. ER po sir. Tapos yung ibang specialized examination. Sa mata. Happened last Tuesday po sir. Oh, sino po yon? Sino po yon? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Opo, Honor. magandang Yes po. umaga. We saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Opo, yes po, So, Your Honor. August 15, bago Yes. lang. So, yung dalawang mata, Last week po. lagot ang retina, Actually, may Your Honor, trauma. yes po, yung left eye po niya, physis bulbae na po, no? May Wala sabihin nun sa... shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa Pwede po, natural po yun o may... may mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din Ano ba ibig sabihin ng trauma? Pinupok? pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Ano ho nauna nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Hindi Pinukpok? po. Suntok-suntok po. Mr. Chair, Senator Doktora, is there Yes. still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa right may pag-asa pa. Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin. But actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. for prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Maliit lang po, sir. Opo. Ophthalmologist ka. Opo, Your Honor. Ano, kailan operahan? Ganon? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will reevaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right. Ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Sa anong hospital ka? Batangas Medical Center po, Your Honor. You have done this before. Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga maga yung mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Manang LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Ayun. Kahit saan po, basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, Aling LV, di ba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook? Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Sa PGH. Opo. Sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Magbalik lang ang inyong paningin. Opo. Salamat po sa Okay, inyo. wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa-opera namin kayo kung sakasakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po. Balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso.
Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, were this given to the police? Ay, hindi pa po. Wala pa. Nasa records po kasi yan. Oo. So they have to request for it. So aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano ho nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, suntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa Hindi po, sununtok talaga po. sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po. Inuutusan lang po. Ikaw nang bahala dyan. Kaya TLB mo, sabi po ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba? Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi Hindi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Pag minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito, nakain ka oh, sa labas. So, ito ba yung bahay nila o saan to? Dito po sa atin po. Sa bahay na ng ate mo, itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oho. Mr. Chair, Senator Tulfo. babalikan ko nitong si Miss Palabay, Salena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po. Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang police po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gambol. Your Honor, please, I have no knowledge of such SPAC, Your Honor, to be honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer. But I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct. I don't know if it is correct Okay, or not. willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, dun po lang namin nalaman na talagang ganun po ang ginagawa niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga naging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So, ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po na mga... Huwag na ganon, yes or no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan? Naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB.
Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood si ano sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya, di ba, pag pupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nana LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nagja-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po kung yun po ang nararapat. Kasi po nga, marami... Titistigo laban sa mga Ruiz. Na Opo. para madin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nana LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana dagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong si nanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa sinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko na po tanda, basta po yung date lang po ang Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, inutugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest.